Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan, Lunas.
Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla at kami po'y excited dahil kalayo nyo ang bilis ng mga araw. Start na naman tayo ng panibagong taon ng pag-didiscuss ng mga kaalaman, dagdag na mga information. Paano ba natin maiingatan ang ating memory, yung ating brain function at paano natin mas lalong maiintindihan yung ating katawan. At yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Of course, kapartner muna natin si Sir Boyet Benes, ang kapartner po natin mula sa Dave & Ben Enterprises Corporation. Ngayon ko lang yata mababati ng Happy New Year, Sir Boyet. Magandang gabi po. Happy New Year, Cheska. Sa ating doktor na yung pakikilala, Happy New Year po sa inyo. At of course, sa mga nakikinig po sa programa ngayong gabi. Ayun. At syempre ang ating medical doctor na maraming taon na natin kasama dito at laging may dagdag kaalaman na ibabahagi sa atin tuwing episode. Kapartner natin ang Memo Plus Gold. Kasama natin ang isang neurosurgeon. Si Doc ay diplomate ng Philippine Board of Neurological Surgeons. Fellow din si Doc ng Academy of Filipino Neurosurgeons, Asia Congress of Neurological Surgeons at ang clinic ni Doc ay 3. Panibagong taon na naman ang kabisihan ni Doc at 3 ang iniikot na clinic at yung mga schedule mamaya babanggitin natin. Kasama natin si Dr. Bong Casis. Doc, good evening po and Happy New Year. Hello, Cheska. Good evening din sa iyo at Happy New Year. Happy New Year po, Professor Benesa. At Happy New Year sa mga nakikinig sa atin. Sana ay marami silang matutunan sa ating pag-uusapan dahil siyempre katatapos lamang ng paano ba sasabihin natin, revelry, di ba? Kasiyahan. Ito nakaraan na buwan ay sana lahat kayo ay maayos at naging safe. Oo. Nagsisimula na Doc magbalikan din yung ating mga pasyente dahil tapos na ang bakasyon at kumbaga back to regular programming yung ating mga consultation, Doc. Yes, oo. Dahil kasi nga, siyempre, Doc, tumaas yata ang blood pressure ko eh. Baka ko kinala magpa-check up na ako dahil kasi nasobrahan ng, di ba? Yung mga diet kasi usually hindi nasusunod eh. Kapag lalo na sa mga Pilipino, in the Philippines, di ba? Yung pagsalo-salo is not just about celebrating Christmas or New Year. It is celebrating family. And that in itself makes it a happy moment for all of us. Kaya pag kumain tayo, di ba? Bisperas ng Pasko, 2 beses, 3 beses eh. Meron dinner, tapos meron bago mag-Pasko, bisperas ng Pasko, kakain ulit. At iba pa yung pagkain. So kaya naman ganyan. Tapos bagong taon rin, ganun na naman. Kakain ng dinner, tapos may celebration during the start of the New Year talaga. Pagdating ng alas 12 ng gabi, celebration na kaagad, di ba? Kaya medyo nasosobrahan talaga ang kain ng karamihan ng tao kapag ganitong panahon. Nako Sir Boyet, sabi nga ni Doc marami ang bumabalik sa consultation, marami ang nag-message sa kanila. So sa mga gusto pong mag-message sa hotline number ng Memo Plus Gold at ng Dave & Ben Enterprises Corporation, siguro sir banggitin ulit natin, baka mayroon silang nararamdaman, mayroon silang mga gustong itanong, pwede silang mag-message sa atin. Ito po yun, 0917-32-33-216. Of course, merong over the holiday break, meron tayong mga na-encounter na mga questions lalo na may kinalaman, Sir Boyet, sa memory. Siguro mamaya bigyan natin isama natin sa ating list ng itatanong kay Doc. Dahil ang topic na pag-uusapan natin ngayon, may katotohanan ba na yung older men and older women mas prone sa pagkakaroon ng memory loss? Kumbaga, it comes with age ba talaga? Yan ang ating sasagutin. Kasi Sir Boyet, maraming ganito ang tanong sa ating mga texters. Oo, Cheska. Kaya gusto rin nga tanong kay Doc, ano ba ibig sabihin ng older na pag 50 ba o 60? Maraming may magde-deny niyan, Sir Boyet. Kailan ba, Doc, normally nagkakaroon ng ganitong problema? Well, ang sinasabi kasi nila, syempre hindi ko sasabihin na pag more than 60, older na yon. At lalong 100% hindi papayag si Mr. Benesa na older ang 60. But it has been shown sa mga pag-aaral, itong the past 10 years, pinag-aaralan nila, or even a little bit longer than 10 years. Maraming pag-aaral, lalo na sa Europa. Dahil kasi marami kasi sa mga aging population, sa Europe natin nakikita. In fact, yung mean na tinatawag, yung average na age ng kanilang population is getting higher and higher. And it has been shown that even as early as
65 years old. Doon nakakapansin na sila na yung ibang mga tao ay medyo nagiging makakalimutin. Hindi pa problema yon. Dahil kasi nga, sino ba hindi nagiging makakalimutin? Kahit na kakabataan ngayon, di ba? Nagiging makakalimutin. Kaya madalas nawawala ang computer, nawawala ang telepono nila dahil nakakalimutan nila. Sa mas may edad pa, mas dumadalas yun. Dahil nga kasi minsan, siguro dahil retired na, hindi na masyadong nag-exercise, hindi na nai-stimulate ang kanilang utak, ay dahan-dahan nagdi-deteriorate ang kanilang memory. Kaya yung iba, kahit na yung pagbayad ng bill ngayon, buti na lang, meron silang panukala na hindi ka kagad puputulan ng services. Kapag hindi ka nakabayad, merong notice, di ba? Sinasabi nila. Nung dati, ito nakaraan na taon, yun ang mga iniiyak na mga kababayan natin. Nakakalimutan ko lang kung magbayad, pinutulan na kaagad ako. Tapos ang tagal-tagal ho sa reconnection. Minsan naman talaga kapag ka busy at stress ang isang tao, medyo minsan nakakalimutan talaga nila itong mga ordinary, yung tawag namin, everyday things. Ang isang madalas sabihin, kaya nga yung ibang mga tao, yung mga executive, 3, 4 ang kanilang reading glasses, di ba? Nagkalat sa opisina. Bakit? Minsan hindi nila maalala kung saan nila iniwanan ang ginagamit na salamin. Mas madali na pagbukas nila ng drawer nila sa desk na meron isa pa, kukunin nila. So, you see these things, it's not really, sabihin natin, earth-shaking na pagkakamali o pagiging makakalimutin mo. But it is something that can be very irritating sa mga tao. Yan ordinaryo pa lang yan, yung pangkaraniwan. Paano kung susi ng kotse, nakalimutan mo, tapos aalis ka, hindi mo na makita. So, yung mga bagay na yan, kapag ka medyo nakakaabala na sa'yo, yun, ibig sabihin, grabe na yung memory problem ng tao na yun. At marahil, baka kinakailangan niyang kumonsulta kung ano pwede magawa para maiwasan yung mga ganong problema o kaya ay magpa-examine na mabuti, mga laboratorio para malaman kung meron siyang ibang problema pa. Di ba, Dok, pag tumatanda, of course, nagkakaroon, sabi nyo nga, kakaroon tayo ng mga problema sa health natin. Minsan yung iba nagkakasakit sa puso, yung iba nagkakaroon ng mga ibang karamdaman. Minsan, Dok, ito ba yung maaring dahilan? Kaya ang sabi ko, pag naapektuhan isang organ, pati yung brain natin, yung function niya, apektado rin? Yes, magandang tanong yan. Tanong mo talagang pang professor na tanong. Interrelated ba ang mga organs natin? Kasi siyempre, may wear and tear ang lahat ng katawan natin. And yes, some wear and tear of some organs pwedeng maapektuhan ang utak natin. In fact, hasta utak natin, meron ding wear and tear yan. Kaya lumiliit yan and everything over the span of years. At habang tumatanda ang isang tao, mas lumalala ang problema ng kanilang katawan. Mas significant, sinasabi nila, yung mga changes. Katulad nga nabanggit nga ni Mr. Benesa, yung ibang organs. Ang pinakamadalas niyan, puso. Katatapos lang ng bagong taon, sabi natin. Sigurado pag nagpakuha ng cholesterol level ang mga kababayan natin, medyo mas mataas than usual. Bakit? Dahil kasi doon sa kinakain natin. At itong mga cholesterol level na ito ang napupunta sa mga blood vessels, sa mga arteries na pwedeng nagpapakipot ng daanan ng dugo. Pag makipot yung daanan ng dugo, maapektuhan yung function ng ating iba't ibang organs. Kidneys, heart, brain, even eyes. Kaya yung iba medyo lumalabo. Ang isa pa na pagka ikaw ay, siyempre, ang haba pa naman ng holidays, in between Christmas at New Year, halos walang nag-clinic. Kasi nga, konting-konti lang yung araw. So yung pagpapacheck up, hindi magagawa. Kung ikaw ay diabetic at hindi ka binigyan ng payo na yung gamot mo, pag-ingatan mo, lilimitahan mo yung pagkain mo, 3 beses ka ngang kumain ng meal. Tapos sabihin mo, yung gabi, yung bisperas, parang merienda na lang yun. Pero yung merienda mo naman, ilang hiwa ng hamon. May sansribal ka pa. Tapos meron pang, sabihin na natin, meron pang paella pa. Di napakarami na noon. Tataas ang blood sugar mo. Blood sugar, isa rin sa mga dahilan kung bakit nagdi-deteriorate yung function ng ating kidneys,
heart, brain, eyes, at marami pang iba. Dahil kasi nga nagbabago na ang ating katawan. And all of these problems, may problema sa kidney, tataas ang creatinine mo, hindi magiging normal ang asin mo sa dugo, maaapektuhan ang function ng utak mo. Kung ang puso mo ay humina dahil nga kasi nga barado yung ibang mga ugat, siyempre hindi makakapump ito ng mag-ayos, mababawasan yung daloy ng dugo, maaapektuhan yung function ng iyong utak. So lahat ito ay importante. Meron ngang iba, kahit sa lungs, yung mga merong asthma, pag ikaw ay nagkaroon ng severe asthmatic attack, yung oxygen mo sa dugo ay hindi masyadong makakataas. Yun ay isang major na factor kung bakit pwede ka magkaroon ng stroke at pwede ka rin mawala ng malay. Yung iba nga sa sobrang grabe ng hika, hindi na makahinga, namamatay na lang sila dahil kasi sa baba ng oxygen sa kanilang dugo. So lahat ito ay konektado, affected ang bawat isang mga organ na ito, kaya dapat ay pangalagaan natin. Although ang topic natin, Doc, ay may kinalaman sa pag-edad, sabi nga natin yung nasa senior years, mas prone ba sila magkaroon ng memory loss, baka sabihin ng mga nakikinig sa atin, Doc, ako nga 30 pa lang 40 pa lang, parang pansin ko na parang ang dami ko nang nakakalimutan. Yes, tama ka dyan. Dahil na rin siguro yan sa lifestyle. Kaya palagi natin sinasabi to, yung lifestyle ng isang tao ay napaka-importante. Kung ikaw ay palagi lang nakatulala, na nakikita ako sa elevator, sa hospital, kahit na nga doon sa mga bangko, doon sa lobby ng hospital, ang liit itong telepono nila, pero doon sila nanonood ng mga YouTube o teleserye, mga ganun lang. Yun lang ginagawa nila. Minsan lumalampas pa sila doon sa floor na kanilang bababaan. Ay, lampas na pala yung 12. So, notice, hindi dahil sila ay mahina ang utak, kundi because they are, sabihin na natin na medyo nadidebate ang kanilang attention. Masyado maraming ginagawa, kaya hindi sila makakonsentrate sa dapat nilang intindihin, dapat nilang matutunan, o dapat nilang inaalala. So that's one thing, yung ikaw ay masyadong distracted. Tapos, katulad ito, Pasko, bagong taon, marami sa atin kulang sa tulog. Binisita ka ng buong kamag-anakan mo sa Amerika dahil ayaw nila yung sitwasyon sa Amerika, punta sila lahat dito. Ay, naku, kawawa ka. Ang dami mong entertain, baka hindi ka na matulog ng 3 linggo. Di ba? Pag hindi ka natulog ng sapat, pwede maapektuhan ang concentration mo, yung iyong retention. So, yun ay mga Tapos, iinom ka ng maraming alcohol. Every day, every night. Dire-diretso, nagsisigarilyo ka pa, wala kang exercise. All of these types of behavior pwede maka-apekto rin sa utak mo. So notice, hindi lang sa matatanda, maraming changes sa matatanda sa kanilang katawan. Kaya sila na-apektuhan. Pero kung ang isang batang lalaki, sabihin natin nagtatrabaho, nasa 30s pa lang, ganito ang kanyang lifestyle, then masasabi natin na mas maagang magdi-deteriorate ang kanyang katawan, pati na rin ang kanyang memory. Doc, yung mga minention mo dati, Doc, yung mga andropause or menopause, yung mga kanya nagkakaroon tayo ng changes sa hormones natin. May malaking factor ba ito, Doc, sa pag nagkakaroon na itong memory problem? Magandang tanong na naman yan. Baka hindi mag-agree si Cheska sa atin. Sabihin natin masyado tayong biased. Mr. Beresa. Fortunately for the male, yung changes in the hormone is not something that is so dramatic na nagkakaroon ng problema yung ating utak. So makikita na ang usually problema ng kalalakihan ay dahil nagre-retire, wala na masyadong ginagawa, so they just remain, tumitigil lang sila sa bahay. Yun ang kadalasan na nakaka-apekto sa kanila. Kaya medyo nagdi-deteriorate ang kanilang memory at ang kanilang way of thinking. Sa babae, ito ngayon ang problema ng kababaihan. Ang theory nila is because of the decline in the estrogen level, mas mabilis din mag-deteriorate ang memory ng kababaihan. Kaya yung iba, di ba, hormonal replacement therapy. But if you're going to do that, it has to be under the supervision of a doctor. Kasi marami rin kasing epekto yan sa katawan. Kaya ang sinasabi nila sa mga kalalakihan, pwedeng magkaroon ng konting memory problem after 60, 65, primarily because of the change in the activities that they do. Pero yung deterioration ng kanilang memory ay mabagal lang. Sa kababaihan,
because of the concomitant kasabay na pagbaba ng estrogen level, mas mabilis ang deterioration ng kanilang memory. So yun ay pag-aaral lang at napansin nila na yun ang pattern na nakikita. So ibig sabihin, talagang may change sa katawan natin na pwedeng maging dahilan kung bakit magkakaproblema ang memory ng isang tao, lalaki man o babae, na nagkakaedad na. Tapos sir, puwera dun sa change of, syempre yung pag-edad nga, tas may mga changes sa katawan. Mayroon pang nasasabay na siguro nag-retire na rin siya sa trabaho o nag-iba, parang nag-settle down na sila sa province or nag-iba sila ng environment. Factor din yun kung bakit biglang nag-iiba yung kanilang yung kanilang function ng memorya, Doc. Yes, oo, Cheska. Kasama yun dahil kasi yung activities mo nababawasan. Napatunayan nga nila na ang isang tao na walang exercise, mas mabilis mag-deteriorate ang kanyang pag-iisip. And ito maganda ngayon. The reverse is true. Nag-retire ka na, nag-walking ka, nag-retire ka na. Uy, merong Zumba. Although hindi ako nag-Zumba, may Zumba doon sa basketball court namin. Sasali ako dyan. Kung hindi ka na mahilig doon sa Zumba na ganon, ballroom dancing. Malay mo, gusto mo ng boogie, gusto mo ng cha-cha, flamenco, diba? Ganyan. Mahirap na sayaw yun. Alam ko, medyo kinalan, flexible ka. Pero kapag yun ay ginagawa mo, napatunayan na din yung deterioration din ng memory at ng pag-iisip ay bumabagal. Ginagawa na rin nga itong paraan, therapy, para yung mga meron ng problema sa pag-iisip, yun talaga may dementia na, ay mag-improve ang kanilang pag-iisip o manatiling maganda ang kanilang memory. Okay, marami pa tayong gustong itanong kay Doc at i-clear o i-clarify sa kanya tungkol dito sa ating pinag-uusapan. So kung may tanong kayo, siguro Sir Boy, ulitin natin yung ating text hotline. 0917-3233-216. Babalik tayo sa ating discussion tungkol sa ating memory and brain function. May kinalaman ba talaga ang pag-edad? Yan lang ba ang dapat nating i-consider or marami pang ibang factors? May mga dinidiscuss na sa atin si Doc. Itutuloy po natin sa ating pagbabalik ang discussion. Kapartner po natin ang Memo Plus Gold. Hatid po sa atin ng Dave & Ben Enterprises Corporation. Babalik po ang programang Lunas matapos lamang ang ilang paalala. RH number. Na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay Atletang Pilipino! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan. Kapartner po natin ng Memo Plus Gold. Ang mga napapakinggan, napapanood nyo po, Cheska San Diego Bobadilla, si Dr. Roderick Bong Caasis, isa pong neurosurgeon. Ang clinic ni Doc ay dalawang St. Luke's. Doon sa St. Luke's sa Quezon City, St. Luke's sa BGC, at meron din siyang clinic sa The Medical City. Mamaya i-announce po ni Doc yung kanyang schedules, kung anong mga araw at oras siya nandoon sa mga clinic. Baka malapit po kayo doon. Kasama din natin si Sir Boyet Pinesa, ang kapartner natin mula po sa Memo Plus Gold. Balikan lang natin, Sir Boyet, yung ating siguro ilan sa mga questions din ng ating mga texters ngayon. Yes, Jessica. Alam mo, Doc, siguro a few days ago, meron ako nakausap, 80 years old. Sabi nga niya, yung problema niya, yung wife niya, asawa niya, mas matanda sa kanya ng mga 2 years. Doc, may dementia na. Ito ba, Doc, dementia na to? Does it come very suddenly o may stages ba to na nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman? May stages kasi yan. Napapansin nila yung dahan-dahan na pag-deteriorate ng memory. Ang problema sa culture ng Pilipino ay yan sa pag-edad nyo lang. Ay, nag-uulyanin ka lang dahil matanda ka na. Kaya yung time ng pagka-diagnose sa kanila, medyo na-delay, nauhuli. Dahil doon sa idea kasi natin na gano'n, na meron tayong ganong culture. Na pag tumanda ka kasi talaga mag-uulyanin ka na. Ganyan ang nanay ko, kaya malamang yun ang problema mo. Hindi natin alam o hindi siguro masyadong nasasabi sa kanila na merong mga dahilan. Yung iba mga tao kung bakit humihina ang memory. Kung ikaw ay merong ibang sakit, nabanggit ko na kung may sakit ka sa blood pressure mo, hypertension, sakit sa puso, diabetes, o ibang gamot na iniinom, pampababa ng blood pressure, itanong nyo dahil yung iba niyan ay meron. Kung ikaw ay umiinom ng gamot para pang-relax, anti-anxiety o sleeping pills, pwedeng maging isa sa dahilan kung bakit humihina ang memory. May vitamin B complex, vitamin B12 lalong-lalo na, pwedeng humina ang iyong memory. Ikaw ay merong
thyroid, no, na problema, hypothyroid ka o hyperthyroid, pwedeng maapektuhan ang iyong memory. Ikaw ay mayroong anxiety reactions, o ikaw ay palaging stress, o ikaw ay naka-experience ng tinatawag na depression, kahit na simple depression lang. Yung mga neurotransmitters mo sa utak ay nag-iiba ang levels, pwede maapektuhan ang iyong memory niyan. Yung mga tao na humahagok, no, snoring, pero hindi lang yung basta nag-i-snore. Yung mga humihinto yung paghinga habang natutulog, tapos parang buwelo, di ba? Huminto yung niya. Tapos biglang, lahat ng ingay maririnig mo. Yun ay humihinto ang paghinga. Sleep apnea ang tawag namin dito. Yung mga tao na merong ganito, sila din yung napapansin namin na yung problema sa pag-iisip, kanilang memory ay nag-deteriorate. Kung simple lang ang problema, merong yun nga tinatawag na mild cognitive impairment. Marami ito. Sinasabi nga na pagka nasa 70 years old ka na, going to 75, as much as 20% of old people will have this. Pero hindi naman lahat ng may mild cognitive impairment umaabot sa level ng dementia. Pero kapag ka nakakaabala na, kinakailangan itingnan natin. So makikita natin, habang tumatanda tayo, dumadami yung sakit natin at itong mga sakit na ito, pati na rin marahil yung gamot na binibigay sa'yo, pwede maka-apekto sa iyong memory. May question dito, nagkakaroon ba ng memory loss kapag maaga rin ang menopause niya, Dok? Yes, pwede rin. Dahil kasi nga yung pag-decline ng estrogen level, yan ay may kinalaman sa menopause. At dahil doon, nasabi rin sa, syempre hindi ko ma-validate dahil kasi nga wala. May estrogen man ang kalalakihan pero napakababa, hindi kami nagme-menopause. Andropause ang meron kami. Pero sinasabi na yung andropause daw kasi hindi masyadong matindi ang problema sa memory. Ang problema ng andropause ay yung urge, no? Yung paano kasi yun na nagdadrive ng sexual function ng isang lalaki, yun ang bumababa. Kaya nga pagka menopause, yes, pwede maapektuhan ang memory natin. Kaya yan ay mga importante. Ito Doc, galing sa Tarlac, si Presi, Dr. Cassis, ang low carb or low fat diet ba nakakahina ng brain function? Ang carbohydrates ba importante sa brain function? Magandang tanong yan. Kasi pinag-uusapan yan kasi yung iba't ibang klaseng diet. Ang bottom line kasi is as long as you're able to give your body and brain the essential nutrients it needs, then pwede yan. Ngayon, kung ikaw ay nag-completely vegetarian, kaya pansinin mo yung vegetarian, karamihan ng vegetarian, yung muscles sila hindi masyadong malalaki. Payat ang muscles sila. Bakit? Because a lot of people who are vegetarian, konti ang protina na nakukuha nila sa pagkain nila. Pero kailangan natin ng protina para mag-build up the muscles. Kaya ngayon makikita mo, di ba yung mga bodybuilders, meron pa silang galon-galon, lalaki ng container nila na high protein drink. Because taking a lot of protein, tapos ini-stress mo yung mga muscles mo, your body will now build more muscles. Ang natin is yung utak natin, medyo nagre-rely sa protina to build it up also. Kaya hindi naman kinakailangan maraming protina, but you need proteins to help the wear and tear, repair ng ating utak. Hindi lang nga ating utak, hasta yung katawan natin, muscle natin, kailangan din ng ating utak ang konting fat because yung covering ng mga neurons natin, yan ay may fat level. Kaya nga may lipid level. Pag sinabing lipid kasi, yun yung sa fat. Kaya kailangan din. So, yes, it is not really bad na nilimitahan mo yung ibang pagkain mo. Pero kinakailangan mong isipin na may pangangailangan ng iyong katawan at iyong utak for it to repair itself, for it to build up itself. May nagtatanong dito, Doc, 48 years old daw siya, pero ang forgetful ko na. I forget even mga appointments, sa dami ng work ko. I keep on forgetting things also. Considered normal ba ang ganito, Doc, or dapat na daw siyang mag-alala? From Pasay, hindi nagbigay ng name, Doc. Okay. Ganito kasi yan
Dahil minention niya na sa sobrang dami ng kanyang ginagawa. Maybe hindi na siya nakakapagbigay ng full attention niya doon sa ibang mga bagay. Kaya nakakalimutan niya. Kaya nga sa amin, meron kaming advice kasi sa mga ganyan mga tips, ika nga, no? Wow, parang loto, may tip ka ba dyan? But anyway, ganito, kinakailangan magkaroon ka ng system. Ano yung system na importante? Number 1 is daily routine. Pagising mo sa umaga, nandoon na kagad sa lababo mo, katabi ng lababo mo, yung gamot na iinumin mo sa high blood o diabetes, kung ano man, pwede mong inumin na. So, develop a routine. And there is also one thing that important. Kinakailangan na iisipin mo yung mga tasks. Plan your tasks. So, pag ganyan mo, okay, gising ako sa umaga, punta ako sa sipilyo, inom ng gamot, tapos punta na ako sa cabinet, lalagay ko na yung mga damit ko na susuotin, mga kailangan ko sa opisina, tapos maliligo ako, kakain ako, magbibihis ako. Once you develop this routine, then you're not going to forget it. Second is, make a to-do list. Ibig sabihin, pwede mo isulat. Uso na ngayon yan. Kaya marami ngayon sa mga hindi kalendaryo, yung mga diary, to-do list. Kahit na nga sa telepono natin, meron to-do list. A-alarm pa yun kapag kinakailangan mo nang gawin. So all of these things will help you remember the things that you have to do, the things that you need to take care of throughout the day. Hindi lang throughout the day, throughout the week or throughout the month. So yan ay importante. Tapos yung isa rin sinasabi namin, kung susi sa kotse, dito inalalagay sa drawer na ito o dito isinasabi. Hindi nilalagay sa refrigerator. Hindi mo talaga makikita na yun isang araw, di ba? Doon mo palagi ilalagay. Ang ballpen mo, dito, sa cup na ito nakalagay palagi. O ang salamin mo, sa ibabaw ng night table. So, once you develop all of these routines, putting things in the same place sa bag mo, tako, kababaihan. Yan ang problema ng kababaihan. Nilagay ko lang ang aking susi dito. Nilagay ko lang ang pera ko dito. Wallet ko. Dahil kasi hindi nila nalagay the same place, they find it difficult to look for all of these. Ilalabas yung lahat ng laman ng bag nila. Di ba, makikita mo, may kaldero, mayroong pang may plancha, diba? Nandoon na sa bag. Hindi pa rin nila makakita yung wallet nila. But if you put it in the same place, correct, then you will always know that it is just there. So lahat ito ay mga tips na sinasabi namin sa mga taong masyadong busy yung kanilang buhay, na kinahanglan gawin nilang organized. Besides pa dyan, binibigyan din namin sila ng tip na hindi lang yung ginagawa nyo. Even your activity and even the food that you eat, even the supplements that you take, nakakatulong lahat ito at kakailanganin nyo ito in the long run. Dok, nabanggit mo yan, may mga tao tayong kilala na halimbawa siguro office mate mo or friend mo or baka kayo mismo na nakikinig, nanonood sa amin, ang kalat-kalat ng table na sa bahay, sa opisina, wag mong gagalawin yan. Or baka pag naglinis ang janitor o naglinis ang kung sino man, alam nila, Dok, kung saan nakalagay yung ganito, kahit na ang daming gamit. Pero once na rearrange or nalinis, totally lost sila, Dok. Exactly. Dahil kasi meron silang system in all their kaguluhan, in all their mess. They have a system on where they put things. Kaya alam nila, kaya yun, di ba yung iba pag sinabi, may ballpen ka, sandali lang, nandirito, pero ang daming papel. Nandirito lang yan, di ba? O ito, parang ikaw naman, hindi naman niya kita yung ballpen niya. Tinanggal pa niya yung papel, pero alam niya na may ballpen siya doon. Yes. Because that's where they usually put their pen. Diba? Pag sinabi, katulad kami, magpaparenew na tayo ng PTR mo for the year. Hindi ka i-renew kung wala yung original. Nasaan na yung original? Nako. Diba? Kung hahanapin mo, liit na papel lang noon. Kung hahanapin mo, mahirapan ka. But if you placed it in the same place, no, sa wallet mo o kung sa lalagyanan ng check mo, ng checkbook mo, then you just get it and it's so easy to do. Kahit na puros papel na, mas makapal pa sa hita mo yung wallet mo, di ba? Yung iba, ganun kaya sumasakit yung puwet nila pag nakaupo na matagal. Hindi dahil nabubugbog, hindi dahil kasi hindi sila makaupo na matagal, dahil kasi hindi na pantay ang kapal-kapal ng wallet. Pero pag hinanapan mo, alam nila, pare, meron ka bang 50 pesos dyan? Sandali lang. Titingin lang ganyan. O
ito may 50 ako. Dahil kasi nakasalansan ang kanilang pera. So these are things that they do. Sometimes hindi natin makita yung order sa kanilang ginagawa, but they have a certain system and that helps them in their daily life. Nabanggit mo na nga, Doc, yung magdagdag na lang ng mga supplements. Baka sabihin nila, Doc, di ko na talaga kayang i-organize yung mga gamit ko. Parang dito na ako sanay, magsusupplement na lang ako. Or meron ba akong ibang pwedeng gawin para hindi naman ako maging forgetful? Yes, yun nga, sinasabi ko. Number 1 is eat healthy. Ang pinaka-importante palagi natin sinasabi, hindi lang, di ba, usually sinabi, eat green leafy vegetables. You eat the colorful vegetables because they are the ones that have a lot of vitamins and minerals that can help your body and your brain. Yan ay importante. Huwag masyadong matatamis. Alam ko, masarap ang matamis. Ang daming nagregalo ng tsokolate. Baka na may nagregalo sa inyo ng Dubai chocolate pa, di ba? So, dahil kasi usong-uso. Yes, it can be good, but to a moderate amount lang naman. Tapos besides doon sa mga green leafy vegetables, sinasabi natin, pwede rin kayo uminom ng vitamins. Vitamin C is very important for wear and tear at saka yun doon sa sinasabi natin na mga free radicals. Vitamin E. Vitamin E, di ba nilalagay pa yan ng ibang mga, hindi lang kababaihan. I realize there are some men who put vitamin E, mahal-mahal daw pala noon, yung lotion na may vitamin E on their faces because it kind of rejuvenates them. So yan ay pwede rin natin inumin. Tapos yung mga B-complex, sasabi ko na kailangan mo. And Bacopa monnieri, isa rin itong halaman na pwedeng makatulong sa ating memory because it has been studied and it has been proven that it helps regulate yung mga neurotransmitters natin para normal and also helps the wear and tear of our brain. So tayo, Sir Boy, at marami din tayo mga texters na nagtatanong sa atin about supplementations, about Memo Plus Gold, kung safe ba ito, pwede ba ito sa age nila, sa kanilang activities. Marami tayong inquiry na nakukuha. Tama yun, Cheska. Madalas na katanungan nakatutulong ba ang Memo Plus Gold sa ating pag-aaral o pagtatrabaho? As a supplement po, it acts as a vitamin, so parang brain booster siya. Meron pong itong Memo Plus Gold, meron po siyang Bacopa monnieri. Ito po ay pure natural ingredient po. Ginagamit traditionally sa Ayurvedic medicine bilang natural memory enhancer po. So halimbawa, tayo minsan nagiging malilimutin na tayo na mga bagay-bagay, na mga appointments, o yung mga anak natin sa kanilang mga nire-review, nakakalimutan na po nila. Pwede ko kayo mag-take nitong Bacopa monnieri na taglay ng Memo Plus Gold. Pinagbubuti po niya yung nerve impulse transmission. Ito po yung signals between our brain neurons para po mas mabilis natin maintindihan, mabilis tayo makasaulo, matatandaan natin ang mga bagay-bagay po na dapat nating gawin, na ating iniisip, di po? Minsan meron tayong sasabihin, nakakalimutan natin yung word. So, nakatutulong po ang araw-araw na pag-inom nitong Bacopa monnieri na matatagpuan po sa Memo Plus Gold. Para sinasabi nga natin, pagbutihin ang kakayanan po ng ating utak para matandaan, mapanatili, at manumbalik po ang mga ating mga isipan. So maganda po ito sa mga healthy individuals po, sa mga estudyante, sa atin na mga nagtatrabaho, sa mga retired na po. Actually, for all ages po siya, you can take this supplement po every day po. Dagdag sa mga ibinigay po na gamot na inyong doktor. Pero halimbawa if symptoms persist, medyo matindi na ang forgetfulness ninyo, siguro you have to consult also your doctor po. At nabanggit niyo po yan, ibigay natin yung detalye. Doc, sa mga gustong bumisita sa'yo tuwing kailan ka nasa mga clinics na binanggit po natin. Katulad nga na sinabi nga ni Cheska na nasa 3 hospital ako. At dahil sa traffic, medyo nagbabago na ang aking clinic. Once a day na lang ako nagkli-clinic sa mga hospital na ito. Ang pinakamadalas ay St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Ako ay nagkli-clinic dyan Monday at Thursday. So ibig sabihin 2 araw. Kapag Martes naman,
Tuesday, doon naman ako sa The Medical City Nagclinic. At kapag Wednesday o Miyerkules, doon naman ako sa St. Luke's Medical Center sa BGC ako nagclinic. So ang clinic sa Quezon City ay S618, South Tower po, room 618 po. So doon naman ho sa The Medical City, nandoon naman ho ako sa Mati, room 307, at doon naman po sa BGC, nandoon naman ako sa MAB po yun, nasa 1207 po ako. Pwede ho silang tumawag sa mga hospital po na yun, pwede ho silang tumawag sa Quezon City, ang telephone number po doon is 8723-0101. Papakonect lamang po sila sa room S618. 2618 po ang local doon, kaya alam minsan ayaw gumana pag kayo nagpundot na ng local, kaya mas magandang kausapin niyo yung operator at sabihin niyo doon kayo magpapakonect. Pwede rin ho kayong tumawag sa Bonifacio Global City po sa St. Luke. Ang telephone number din naman po doon is 8789-7700 at kung pakonect lang po sila sa 5207 or room 1207 po doon sa MAB. Sa The Medical City naman po, pwede ho silang tumawag. Ang telephone number naman po doon is 988-7000. Pakonect lang po sila sa Mati room 307. Pero para ho mas simple, pwede na lang kayong tumawag po sa St. Luke's po sa Quezon City at sabihin nyo na gusto nyo magpa-appointment po sa either ho sa Medical City, sa Quezon City, or sa St. Luke's BGC po. Pwede ho kayong i-appointment ng sekretary ko po kahit na saang clinic nyo po gustong pumunta. Ayun. At kung may tanong naman po kayo tungkol sa availability at product, kumbaga yung mga detalye ng Memo Plus Gold, anytime pwede rin kayong mag-message sa hotline number ni Sir Boyet. At saka saan ito available, sir? Available po ito sa lahat po ng leading drugstores nationwide. You can also po buy online sa Shopee at Lazada. For more information po, you can visit our website or pwede nyo rin i-type po. Hanapin nyo kami sa Facebook. Pwede rin kayong mag-text sa numero 0917-32-33-216. Once again, pasalamat tayo sa ating mga nakasama ngayong episode na ito. Doc, maraming salamat sa dagdag paalala at kaalaman galing po sa inyo, Doc. Maraming salamat, Cheska. At syempre, maraming salamat din kay Professor Benessa. At bukod sa lahat, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan sa aming pinag-usapan ngayong gabi. Ayun, thank you po. Sir Boyet, maraming salamat. Maraming salamat, Cheska. Sa inyo po, Dr. Cassis, Happy New Year po. At of course, sa mga nakikinig po sa programa, Happy New Year po sa inyo lahat. Maraming salamat, Luzon, Visayas at Mindanao. At thank you sa mga nakasama natin ngayon, si Sir Boyet, si Dr. Cassis, at muli nakasama po natin ang Memo Plus Gold. Hatid po sa atin yan ng Dave & Ben Enterprises Corporation. Anytime pwede po kayo mag-message sa hotline numbers na binigay ni Sir Boyet sa kanilang Facebook page or messenger account. Ganun din po sa aking page, Cheska San Diego Bobadilla. Hanapin niyo po ako sa Facebook. Yan na po ang kabuuan ng ating talakayan. Naging katuwang natin sa programang Lunas, ang Memo Plus Gold. Susunod na po ang Lunas Extension. Nakasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. This time. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan.